Karamihan sa mga tao, pagdating sa edad na 60, naniniwala na ang pinakamaganda sa buhay ay tapos na. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na sa edad na 60, maaari mo pang madagdagan, maparami, o maapat na beses pa ang iyong mga resulta? Parang imposible, di ba? Ngunit ito mismo ang kabaligtaran ng kanilang matagal ng paniniwala na magbabago ng lahat. Dahil hindi ang edad ang tumutukoy sa iyong kapalaran, kundi ang paulit-ulit na pagsasabuhay ng mga bagong ideya na papalit sa mga lumang gawi na siyang nagpipigil sa iyo. Napaisip ka na ba kung bakit, kahit na matapos ang mga dekada ng pagsisikap, maraming tao ang nananatiling nabubuhay sa halos parehong realidad taon-taon? Para silang nakakulong sa isang hindi nakikitang ikot, kung saan tila nagbabago ang lahat sa labas, ngunit sa loob ay wala namang tunay na nagbabago. Nagpapalit sila ng trabaho, nagtatangkang magtayo ng negosyo, dumadalo sa mga kurso, nagbabasa ng mga libro, ngunit ang mga resulta ay halos magkapareho pa rin. Alam ko ang pakiramdam na ito dahil naranasan ko rin ito sa loob ng mahabang panahon. Ang totoo ay may isang tahimik na puwersa na nagtutulak sa ating mga kilos nang hindi natin namamalayan. Ito ang tinatawag nating paradigma. Ang paradigma ay isang hanay ng mga ugali, paniniwala, at mga pattern na paulit-ulit na nagaganap sa loob natin ng otomatiko. Para itong isang program na naka-install sa isang computer, hanggat hindi mo papalitan ang program na ito, ang mga resulta na ibinubunga nito ay mananatiling pareho. At narito ang isang bagay na ilan lamang ang nakakaalam, mga 75% ng lahat ng ating ginagawa araw-araw ay resulta ng otomatikong ito. Ibig sabihin, halos ang buong buhay mo, ang paraan ng iyong pag-isip, pagtugon, pagdama, at pagkilos, ay hindi mo sinasadyang pinipili, ngunit tinutukoy ng paradigma na na-install sa loob ng maraming taon. Iyan ang dahilan kung bakit maaari kang matuto ng isang bagong pamamaraan, mapuspos ng motibasyon sa isang event, o magsimula ng isang proyekto ng may sigla, ngunit sa maikling panahon ay babalik ka sa mga lumang gawi. Nangyari na ba ito sa iyo? Nangako ka bang mag-ipon ng pera, ngunit nauwi sa paggastos muli ng lahat? O nagdesisyon kang magbabago ng buhay, at nang mapagtanto mo, bumalik ka na naman sa mga dating ugali? Hindi ito kakulangan ng tibay ng loob, ito ang paradigma na gumagawa sa likuran. Naalala ko ang panahon na wala akong anumang pag-asa sa hinaharap. Nagtatrabaho ako sa mga pabrika, sa mga gasolinahan, kahit saan may bakante. Mga trabahong tinatawag kong mga trabahong tanga, dahil pinapanatiling abala lang ako, pero hindi ako inaakyat sa kahit saan. Pagod na pagod akong umuwi, may utang, walang pangarap, at naniniwalang ganyan lang talaga ang buhay. At marahil alam mo ang pakiramdam na ito, maagang paggising, pagtatrabaho ng husto, pagbabayad ng mga bayarin, at gayon paman ang pakiramdam na palaging isang hakbang sa likuran. Naniniwala ako na wala akong pagpipilian, na ang aking kapalaran ay nakatalaga na. Ngunit alam mo ba kung ano ang nagbago? Natuklasan ko na hindi ang realidad ang pumipigil sa akin, kundi ang aking paradigma. Nang ipakita ito sa akin ng aking mentor, nagulat ako. Sinabi niya, hindi mahalaga ang nangyari hanggang ngayon. Ang mangyayari sa hinaharap ay nakasalalay sa mga pagpipili ang gagawin mo ngayon. Nang sandaling iyon, dalawang bagay ang naramdaman ko ng sabay, kalungkutan sa pag-alam kung gaano katagal akong nasayang na nakakulong sa mga limitadong paniniwala, at isang alon ng pag-asa, dahil sa wakas ay mayroon na akong paraan palabas. Isang halo ng sakit at saya na hindi ko malilimutan. At narito, gusto kong itanong sa iyo, kontrolado mo ba talaga ang iyong buhay, o inuulit mo lang ang natutunan mo mula pagkabata? Isipin mo kung gaano karaming beses mo nang narinig ang mga pariralang tulad ng, ang pera ay hindi tumutubo sa puno, magsikap ka at balang araw magtatagumpay ka, ang mahirap ay mananatiling mahirap. Ang mga pariralang ito ay hindi mga katotohanang pangkalahatan, ngunit mga program na paulit-ulit na sinabi hanggang sa maging paradigma na. At kung naniniwala ka pa rin sa mga ito, kahit gaano karami ang mga oportunidad na lumitaw, palagi kang kikilos sa paraang nagpapatunay sa mga paniniwalang ito. Ipinakita na ng agham na ang ating utak ay gumagana tulad ng isang makinang paulit-ulit. Nakapagtitipid ito ng enerhiya sa pamamagitan ng paggawa ng mga kilos na ugali. Nakatutulong ito sa ilang mga aspeto, tulad ng pagmamaneho o pagsisipilyo ng ngipin nang hindi na kailangang mag-isip. Ngunit kapag ang otomatikong mekanismong ito ang kumokontrol sa iyong buhay pinansyal, emosyonal, at propesyonal, nagiging isang hindi nakikitang bilangguan ito. Maaari mong isipin na ikaw ay malaya, ngunit sa kaloob-looban ay inuulit mo lang ang lumang program.
Ngayon, isipin ang epekto nito sa isang taong umabot na sa edad na 60 at tumitingin sa nakaraan, na pagtatanto na siya ay nabuhay ng higit sa 5 dekada na inuulit ang mga pattern na hindi umaakyat kahit saan. Hindi ang edad ang tumutukoy sa kung ano ang maaari mong makamit, kundi ang mga paradigma na iyong pinipiling panatilihin o baguhin. Ang tanong ay, patuloy ka bang maniniwala na huli na o makikita mo na ang talagang pumipigil sa iyo ay ang mga pattern na iyong pinipilit na dalhin? Kailangan ko ng isang malakas na karanasan para mapagtanto ito. May utang ako, walang kinabukasan, walang formal na edukasyon, at walang pag-asa. Ngunit nang maunawaan ko na ang mga paradigma ay mga program lamang sa isipan, nagbago ang lahat. Sinimulan kong tanungin ang bawat paniniwala na mayroon ako tungkol sa aking sarili at sa mundo. Masakit aminin na hindi ako nabubuhay sa paraang gusto ko, ngunit nakakayaang mapagtanto na maaari kong ireprogram ang aking buhay. At ang parehong posibilidad ay nasa harap mo ngayon. Kaya't pagnilayan natin, kung 75% ng iyong ginagawa ay pinamamahalaan ng mga paradigma, ano kaya ang mangyayari kung babaguhin mo ang isa lamang sa mga ito? Ano ang mangyayari kung ititigil mo ang paniniwala na huli na mahirap kumita ng pera, o na ang ilang mga bagay ay hindi para sa iyo? Ang sagot ay simple, ang iyong buong buhay ay magsisimulang magbago. Dahil kapag binago mo ang isang paradigma, binabago mo ang iyong paraan ng pag-isip, at kapag binago mo ang iyong paraan ng pag-isip, binabago mo ang iyong mga resulta. At ang magandang balita ay hindi ito nakadepende sa edad, sa iyong pinag-aralan, o sa mga nangyari sa nakaraan. Nakasalalay lamang ito sa iyong pagpayag na kilalanin na mayroong isang hindi nakikitang program na kumokontrol sa iyong buhay at magdesisyon nang may kamalayan na palitan ito ng iba. Ito ang tunay na pagbabago. Gusto mo bang ipagpatuloy ko pa ito at ipakita ng sunod-sunod kung paano masisira ang paradigma ito gamit ang mga praktikal na halimbawa sa araw-araw para maramdaman ng mga tao na maaari nilang ilapat ito kaagad? May dalawang paraan lamang na kilala para baguhin ang isang paradigma. Ang una ay sa pamamagitan ng isang emosyonal na epekto na napakalakas na agad na sinira ang lumang programming. Karaniwan, ang mga epektong ito ay naugnay sa mga masakit o nakakagulat na karanasan, tulad ng pagkawala ng isang tao, aksidente, o isang nakapipinsalang krisis sa pananalapi. Nag-iwan ito ng isang marka na napakalalim na binabago nito ang paraan ng pagtingin ng isang tao sa buhay. Ngunit ang ganitong uri ng pagbabago ay hindi madalas mangyari, at walang gustong dumaan sa isang trahedya para baguhin ang kanilang realidad. Ang pangalawang paraan, at ang pinakamaligtas, ay ang paulit-ulit at patuloy na pagsasabuhay ng mga bagong ideya. At dito nabibigo ang karamihan sa mga tao, dahil minamaliit nila ang kapangyarihan ng paulit-ulit na pagsasabuhay. Tingnan mo, naranasan mo na siguro ang pakikinig sa isang makapangyarihang payo, panonood ng isang nakapagbibigay inspirasyong lecture, o pagbabasa ng isang nagbabagong libro. Sa sandaling iyon, nararamdaman mo na parang natuklasan mo na ang susi para baguhin ang iyong buhay. Ngunit lumilipas ang panahon, bumabalik ang gawain, at napagtanto mo na nasa parehong lugar ka pa rin. Nangyayari ito dahil ang isang beses na pakikinig o pagbabasa ay hindi sapat. Pinapalitan lamang ng utak ng tao ang isang lumang pattern kapag ang isang bagong ideya ay paulit-ulit na sinabi ng maraming beses na tinatanggap na ito bilang katotohanan. Para itong isang daanan sa bukid, kung palagi kang dumadaan sa parehong daan, ito ay nagiging mas kitang-kita. Kung magdedesisyon kang lumikha ng isang bagong daan, kailangan mong dumaan doon ng paulit-ulit hanggang sa ito ay mabuo. Isipin kung paano mo natutunan ang iyong pangalan. Hindi mo sana ito maalala kung minsan lamang sinabi ng iyong ina. Inulit niya ito ng daan-daan, marahil libo-libo ng beses, hanggang sa ang impormasyong iyon ay maging bahagi na ng kung sino ka. Ganoon din ang anumang ugali. Kung nagmamaneho ka ng sasakyan ngayon nang hindi na iniisip, ito ay dahil paulit-ulit mo itong ginawa hanggang sa maging otomatiko na. Ngunit ang karamihan sa mga tao ay hindi inilalapat ang parehong prinsipyo sa kanilang mga paniniwala tungkol sa pera, kalusugan, relasyon, at tagumpay. Kilala nila ang mga bagong ideya, ngunit hindi nila ito inuulit ng sapat upang mapalitan ang lumang paradigma. Naranasan ko rin ito. Nang makilala ko ang librong nagbago ng aking buhay, hindi ko lang ito binasa ng isang beses. Binasa at binasa ko ulit ito, hanggang ngayon ay binabasa ko pa rin ito. Sa loob ng maraming taon ay nakikinig ako sa mga recording ng mga dakilang guro, araw-araw, paulit-ulit.
Para bang ang mga salitang iyon ay sumasaksak sa aking isipan hanggang sa wakas ay napalitan na nila ang lumang programming. Hindi ko lubos na naintindihan ang nangyayari, ngunit napagtanto ko na, unti-unti, ang aking buhay ay nagbabago. Ang aking pag-ugali ay nagsimulang umangkop sa mga bagong ideya, ang aking mga resulta ay nagsimulang umunlad, at bigla na lang ako ay nasa isang ganap na naiibang realidad kaysa sa aking kinaroroonan noon. At narito ang isang kakaibang punto, maraming tao ang nakikita ang paulit-ulit na pagsasabuhay na nakakapagod. Sinasabi nila, alam ko na yan. Ang pag-alam ay hindi nangangahulugang paglalapat. Gaano karaming beses mo na sinabi sa iyong sarili na dapat kang mag-ipon, mag-ehersisyo, o baguhin ang iyong gawain, at kahit alam mo ay hindi mo pa rin ginawa. Ito ang dahilan kung bakit maraming matatalinong tao ang nananatiling nabubuhay ng walang pambihirang mga resulta. Ang impormasyon lamang ay hindi nagbabago ng anumang bagay. Ang may malay na paulit-ulit na pagsasabuhay ng tamang impormasyon ang nagbabago sa mental programming. Isang halimbawa na naglalarawan nito ay si Thomas Edison. Nabigo siya ng daan-daang beses sa pagtatangka na lumikha ng bombilya. Maraming tao ang sumuko na, ngunit inulit niya ang proseso hanggang sa makamit niya ito. Ang nakikita ng karamihan bilang pagkabigo, nakikita niya bilang isang kinakailangang pag-uulit upang makamit ang huling resulta. Ngayon, hindi mo sinisindihan ang ilaw at iniisip ang mga pagkabigo, ngunit ang tagumpay ng pagtitiyaga. Iyan ang ginagawa ng paulit-ulit na pagsasabuhay, ginagawa nitong isang bagay na imposible na isang bagay na hindi maiiwasan. Ngayon sabihin mo sa akin, gaano karaming beses ka nang nagsimula ng isang bagay at sumuko dahil parang hindi ito gumagana ng sapat na bilis? Ito ang bitag na nakakulong sa halos lahat. Lumalaban ang lumang paradigma, sinusubukang hilahin ka pabalik sa pamilyar, at naniniwala kang hindi sulit ang pagpapatuloy. Ngunit kung magtitiyaga ka, kung ulitin mo ang mga bagong ideya araw-araw, ang pagbabago ay hindi maiiwasan. May mga pananaliksik sa neuroscience na nagpapakita na ang utak ay nangangailangan ng pag-uulit upang lumikha ng mga bagong koneksyon ng neural. Ang mga lumang daan ay nandyan pa rin, ngunit habang mas pinalalakas mo ang mga bago, mas nagiging malakas ang mga ito hanggang sa maging ang iyong karaniwang paraan ng pag-isip at pagkilos. Iyan ang dahilan kung bakit madalas na pinag-uusapan ang reprogramming ng isipan. Hindi ito isang mahiwagang konsepto, ito ay agham. Tumutugon ang utak sa pag-uulit. Gusto kong maunawaan mo ito ng lubusan, kung talagang gusto mong baguhin ang iyong buhay, hindi sapat ang pag-alam ng isang bagong ideya. Kailangan mong ilantad ang iyong sarili dito ng paulit-ulit hanggang sa ito ay maging bahagi na ng iyong pagkatao. Basahin ang parehong libro araw-araw, pakinggan ang parehong recording ng maraming beses, isulat ang iyong layunin sa papel at basahin ito ng malakas tuwing umaga at tuwing gabi. Gawin ito hanggang sa wala ng puwang para sa lumang programming. Kapag ginawa mong ugali ang may malay na paulit-ulit na pagsasabuhay, magsisimula kang mapansin ang maliliit na pagbabago. Mag-isip ka ng iba, kikilos ng iba, magdedesisyon ng iba. At, unti-unti, ang mga resulta na dati ay tila hindi maaabot ay magsisimulang lumitaw. Maaari mo pang mabigla sa isang punto na iniisip, paano ako nakarating dito? At ang sagot ay simple, inulit mo ang bagong pattern hanggang sa mapalitan nito ang luma. Ngayon, huminto ka saglit at pag-isipan, anong ideya ang iyong nalalaman na maaaring magbago ng iyong buhay, ngunit tinalikuran mo dahil sa kakulangan ng pag-uulit. Marahil ito ay isang plano sa pananalapi, isang ugali sa kalusugan, isang espiritual na kasanayan, o isang estratehiya sa negosyo. Kung inulit mo ito hanggang ngayon, saan ka kaya ngayon? Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng mga taong nagbabago at ng mga taong nananatiling nakakulong sa parehong ikot. Gusto mo bang gumawa rin ako ng isang praktikal na ehersisyo para sa paksang ito, kung saan maaaring ilapat ng mga tao kaagad ang paulit-ulit na pagsasabuhay ng isang tiyak na ideya sa loob ng mga susunod na araw, sa simpleng paraan, ngunit makapangyarihan? Kapag umabot na 60 taon ang isang tao, karaniwang paniniwala na wala ng sapat na panahon para baguhin ang buhay. Mabigat ang ideyang ito na parang isang di nakikitang hatol. Huli na, ang kabataan ay lumipas na, ang natitira na lamang ay ang maghintay sa katapusan. Isa ito sa mga pinakamalupit na paradigma na mayroon, sapagkat naglalagay ito ng limitasyon kung saan, sa katotohanan, ay wala naman. Ang takot na maubusan ng lakas, ang takot na magkamali pagkatapos ng mahabang panahon, ang takot na hindi makasabay sa mga pagbabago sa mundo, lahat ng ito ay nakakaparalisa.
Ngunit ang katotohanan ay ang edad mismo ay walang kapangyarihan sa kung ano ang kaya o hindi kaya mong makamit. Ang talagang nagdidikta sa iyong mga resulta ay ang mga paniniwala na inuulit mo araw-araw. Nakakita na ako ng mga taong 60 taon na nagsimula ng mga negosyo na umunlad pa kaysa sa mga negosyo ng mga 20 taong gulang. Nakakita na ako ng mga kalalakihan at kababaihan na gumugol ng mga dekada na naniniwalang wala silang talento, at bigla na lamang nagsimulang magkaroon ng mga kasanayan sa sining, intelektual, at pananalapi dahil lamang sa nagpasya silang hindi pa huli ang lahat para matuto. Napatunayan na ng neuroscience na ang utak ng tao ay nananatiling may plasticity hanggang sa katapusan ng buhay. Nangangahulugan ito na maaari kang lumikha ng mga bagong koneksyon sa neural at matuto ng anumang bagay sa anumang edad. Kaya ang tanong na dapat mong itanong sa iyong sarili ay hindi magagawa ko kaya, kundi anong mga paradigma ang patuloy kong pinanghahawakan na nagpapapaniwala sa akin na hindi ko kaya. Nahaharap din ako sa ganitong uri ng pag-isip. Nang umabot ako sa 40 taon, nakamit ko na ang tagumpay sa pananalapi na hindi ko kailanman inisip noon. May mga negosyo ako sa iba't ibang bansa at kumikita ako ng mahigit sa $1,000,000 kada taon. Ngunit sa loob ko ay may isang boses pa ring nagsasabi, hindi ito maaaring magtagal, hindi mo karapat-dapat ito, balang araw ay matatapos din ito. Ang kawalan ng kapanatagan na ito ay isang direktang refleksyon ng mga paradigma na dala ko mula sa pagkabata. Lumaki ako na nakakarinig na mahirap kumita ng pera, na ang mga taong tulad ko ay hindi umaabot sa malayo, na ang tagumpay ay pribilehiyo lamang ng ilan. At kahit na may mga patunay na hindi ito totoo, ang mga lumang programang ito ay sinusubukan pa ring hilahin ako pababa. May mga gabing hindi ako makatulog, nag-aalala sa pagkawala ng lahat. Nang magsimula lamang akong kusang iulit ang mga bagong paniniwala tungkol sa karapat-dapat at kasaganaan, ay nagawa kong patahimikin ang panloob na tinig na yon. Ngayon, gusto kong magmuni-muni ka, ilang beses mo na bang hindi sinubukan ang isang bagay dahil sa palagay mo ay huli na? Marahil ay sumuko ka na sa pag-aaral ng isang bagong wika, sa pag-aaral na gumamit ng teknolohiya, sa pagsisimula ng isang proyekto sa negosyo, o kahit na sa pag-aalaga sa iyong kalusugan. At ang nakakatawa ay, sa pagsuko, ang oras ay patuloy na lumilipas sa parehong paraan. Ano kaya ang iyong nakamit kung nagsimula ka noon pa? Iyan ang bitag, ang takot na mahuli ay nagpapapigil sa iyo na kumilos, at dahil sa hindi pagkilos, ang oras ay tila nasasayang. Ang mga paradigma na may kaugnayan sa edad ay pinalalakas ng lipunan. Ilang beses mo na bang narinig ang mga pariralang tulad ng matandang aso ay hindi natututo ng bagong trick o lipas na sa iyo ang yugtong iyan? Ang mga pariralang ito ay paulit-ulit na sinasabi hanggang sa maging mga katotohanang tinatanggap, ngunit mga pananaw lamang ng kolektibo na walang kaugnayan sa katotohanan. Ang patunay nito ay ang libu-libong halimbawa ng mga taong nakamit ang malalaking tagumpay pagkatapos ng 60 taon. Ang manunulat na si Laura Ingalls Wilder ay naglathala ng kanyang unang libro sa edad na 65. Si Colonel Sanders ay nagtatag ng iyahe sa edad na 62. Ang mga kwentong ito ay hindi mga himala, kundi mga katibayan na ang edad ay hindi hadlang, hanggat hindi mo hinahayaang diktahan ng paradigma ng limitasyon ang iyong buhay. Ang malaking tanong ay hindi kung mayroon pa bang panahon, kundi kung gagamitin mo ang oras na mayroon ka upang ulitin ang mga parehong lumang paniniwala o upang lumikha ng mga bagong pattern. Isipin mong magising araw-araw at ulitin sa iyong sarili, sa 60, mayroon pa akong enerhiya, talino, at pagkamalikhain para magsimula ulit. Isipin mong isulat ang pariralang ito sa isang papel at basahin ng malakas tuwing umaga, hanggang sa tanggapin ito ng iyong isipan bilang isang bagong katotohanan. Ang simpleng pag-uulit ng isang positibong ideya, araw-araw, ay may kapangyarihan upang ganap na baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili. At magiging tapat ako sa iyo, nang magpasya akong harapin ang aking sariling mga takot, na pagtanto ko na ang pinakamasakit ay hindi ang kahirapan, kundi ang kamalayan na sinasabotahe ko ang aking sarili dahil sa paniniwala sa isang bagay na hindi totoo. Masakit na mapagtanto kung gaano ko nalimitahan ang aking sarili dahil sa mga paradigma, ngunit sa parehong oras ay nakakawala. Natuklasan ko na maaari akong magsimula ulit ng maraming beses hanggat gusto ko, sa anumang edad, at ang bawat pag-uulit ng isang bagong pag-isip ay parang isang paghampas na pumipira-piraso sa mga di nakikitang pader na aking itinayo. Kaya tinatanong kita, patuloy mo bang pakakainin ang takot na huli na, o gagamitin mo ang pag-uulit upang lumikha ng isang bagong pananaw sa iyong sarili?
Sapagkat, sa huli, ang edad ay hindi kailanman naging issue. Ang mahalaga ay kung ano ang pipiliin mong ulitin araw-araw sa iyong isipan. Iyan ang tumutukoy kung ang iyong buhay ay mananatiling gaya ng dati o kung, kahit na pagkatapos ng 60, ay makakaranas ka ng isang pagbabago na pinaniniwalaan ng marami na imposible. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang tanging paraan upang kumita ng pera ay sa pamamagitan ng sahod. Masigasig silang nagtatrabaho, naghihintay sa katapusan ng buwan at umaasa na matanggap ang kung minsan ay halos hindi sumasakop sa mga gastusin. Ito ay isang napakamalakas na paradigma na nagbubuklod sa milyon-milyong tao sa isang uri ng karerahan ng mga daga, gumising ng maaga, magtrabaho ng mahabang oras, magbayad ng mga bayarin at simulan muli ang lahat. Ang problema ay hindi ang trabaho mismo, ngunit ang paniniwala na iisang pinagkukunan lamang ng kita ang mayroon. At dito nga nakasalalay ang malaking sikreto ng mga mayayaman, hindi sila umaasa sa iisang pinagmumulan ng pera. Gumagawa sila ng maraming pinagmumulan ng kita at inuulit ang prosesong ito hanggang sa maging bahagi na ito ng kanilang buhay. Naalala ko ang panahon na natuklasan ko ito. Naniniwala ako na kung may magandang trabaho ako, magiging ligtas ako. Ngunit ang talagang nagbigay sa akin ng kalayaan ay ang mapagtanto na hindi ako kailangang umasa sa iisang daloy ng pera. Nang simulan ko ang aking unang negosyo sa paglilinis, sa maikling panahon ay kumikita na ako ng mahigit sa $100,000 kada taon. Isang bagay na tila imposible para sa isang taong walang formal na edukasyon at walang karanasan. Ipinakita sa akin noon na posible na lumikha ng mga pambihirang resulta sa mga paraang hindi ko pa naisip noon. Pagkatapos, gumawa ako ng iba pang mga pinagmumulan sa iba't ibang larangan hanggang sa isang punto, literal akong kumikita ng pera habang natutulog. Malinaw na naaalala ko ang unang pagkakataon na napagtanto ko ito, nagising ako, tiningnan ko ang aking account at nakatanggap ako ng pera nang hindi ko kailangan pang pisikal na magtrabaho. Para itong pagbukas ng pinto sa isang ganap na bagong mundo. Ang gusto kong maunawaan mo ay ang prosesong ito ay hindi limitado sa ilang mga pribilehiyadong tao. Maaari itong gamitin ng sinuman, kabilang na ikaw. Isipin mo, ilang mga kasanayan na ang iyong nabuo sa buong buhay mo. Ilang natatanging karanasan ang iyong naipon sa 60 o higit pang taon. Ang lahat ng mga bagay na ito ay maaaring gawing mga pinagmumulan ng kita. Ngunit habang naniniwala kang may direktang pagpapalit lamang ng oras sa pera, mananatili kang nakakulong sa parehong siklo. Marami ang natatakot na sumugal dahil iniisip nila, paano kung hindi ito gumana? Ngunit tinatanong kita, paano kung gumana? Ano ang magbabago sa iyong buhay kung, bukod sa iyong sahod, ay mayroon kang 2, 3, 5 iba't ibang paraan upang makatanggap ng pera? Isipin mong magkaroon ng kaunting dagdag na kita mula sa isang bagay na gusto mong gawin, isa pa mula sa isang pamumuhunan, isa pa mula sa isang panig na negosyo. Hindi kailangang maging malaki sa simula. Ang sikreto ay ang pag-uulit ng proseso, pagsisimula ng maliit, hayaang lumago, at kapag hindi mo inaasahan, magkakaroon ka ng maraming pinagkukunan na gumagana ng sabay-sabay. Napansin mo na ba na, sa panahon ng krisis sa ekonomiya, marami sa mga umaasa lamang sa isang trabaho ang agad na nagdurusa. Samantalang ang mga may maraming pinagkukunan ng kita ay nakakayang manatili at maging umunlad sa gitna ng mga paghihirap. Hindi ito nagkataon. Ito ay resulta ng isang mentalidad na sinanay sa pag-uulit ng kasaganaan at hindi sa kakulangan. Ang isang halimbawa na naglalarawan nito ay ang kay Colonel Sanders, ang tagapagtatag ng IESE. Sa edad na 62, matapos mabawasan ang kanyang pensyon, maaari sana niyang tinanggap ang ideya na huli na. Ngunit, sa halip, inulit niya ang isang recipe ng manok na bahagi na ng kanyang buhay at sinimulang ipakita ito sa mga negosyante. Na-reject siya ng mahigit sa 1,000 beses, ngunit nagpumilit siya hanggang sa may maniwala. Ngayon, ang kanyang brand ay nasa halos lahat ng sulok ng mundo. Hindi lamang siya gumawa ng isang restaurant, gumawa siya ng isang pinagmumulan ng kita na dumami. Ito ang kakanyahan ng mentalidad ng mga mayayaman, ang paggawa ng isang simpleng bagay na paulit-ulit, madaling palakihin, at pagpaparami ng mga posibilidad. Ang pangunahing punto dito ay ang mga mayayaman ay hindi espesyal o naiiba sa kakanyahan. Inilalapat lamang nila ang isang prinsipyo na hindi pinapansin ng karamihan, lumikha, ulitin, at paramihin. Ang pag-ulit ay hindi lamang sa pagbabago ng mga paradigma, kundi pati na rin sa pag-uulit ng mga estratehiya hanggang sa gumana. Kung ang isang negosyo ay hindi gumana sa unang pagkakataon,
hindi nangangahulugan na ang ideya ay mali, ngunit kailangan lamang na ayusin at ulitin. Ito ang pattern na lumilikha ng mga resulta. Ngayon, isipin kung paano ito maaaring mailapat sa iyong buhay. Marahil ay mahilig kang magluto, magturo, mag-ayos ng mga bagay, sumulat, o mag-alaga ng mga halaman. Ang anumang kasanayan ay maaaring gawin kita kung mayroon kang mentalidad na maghanap ng mga paraan. At kung sa palagay mo ay wala kang anumang kasanayan, tandaan, mayroon kang karanasan sa buhay, at ito mismo ay maaaring maging mahalaga sa ibang mga tao. Kaya tinatanong kita, patuloy mo bang pagtitiwalaan ang lahat ng iyong seguridad sa pananalapi sa isang sahod, o bubuksan mo ang iyong mga mata sa posibilidad na lumikha ng maraming pinagmumulan na maaaring ganap na baguhin ang iyong buhay? Ang sagot sa tanong na ito ay maaaring ang pagkakaiba sa pagitan ng pamumuhay ng natitirang bahagi ng iyong mga araw na binibilang ang mga barya, o pagtamasa ng kalayaan na pumili kung ano ang gusto mong gawin, kailan mo gusto at kanino mo gusto. At ang pagpipiliang ito ay hindi nakasalalay sa iyong edad, nakasalalay lamang ito sa isang desisyon. Simulan ngayon at ulitin hanggang sa maging bahagi na ito ng kung sino ka. Kung mayroong isang bagay na dapat mong tandaan sa lahat ng sinabi ko hanggang ngayon, ay walang anumang magbabago sa iyong buhay kung ang iyong paradigma ay mananatiling pareho. Ang pagsisikap, ang edad, ang talino, wala sa mga ito ay may mas malaking lakas kaysa sa mga mental na programa na inuulit mo araw-araw. At doon niya nakasalalay ang susi, ang pag-uulit ng may kamalayan ng mga bagong ideya ay may kapangyarihan upang palitan ang anumang lumang pattern at magbukas ng espasyo para sa isang ganap na magkaibang buhay. Ngayon, kung ang puntong ito ay may katuturan sa iyo, huwag huminto dito. Ang susunod na video na lumalabas sa screen ay dadalhin ka ng mas malalim sa prosesong ito. Ito ay tulad ng pag-akyat ng isa pang baitang sa hagdanan ng karunungan, isang hakbang na maaaring gawing 1% na mas mahusay kaysa sa iyo ngayon. Nagpapasalamat ako sa iyong pakikinig hanggang dito at gusto kong malaman mo na hinihintay kita sa susunod na video.